Sa mapagpalayang gabi ho sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Kawal di Carbonell. Nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar. Mga kaibigan, ito po ang pangalawang gabi ng pagkakakubkub ng mga pulis doon po sa kampo ni Apollo Kibuloy, yung self-appointed Son of God. Ano kayang God ang ibig sabihin ni Kibuloy dito? Ang tingin ko po, hindi siya Son of God eh. Son of a bitch. Excuse me. Ganun pa man, hindi pa rin napupusasan si Kibuloy, hindi dahil sa siya under special treatment. Siya po ay nakalagak sa isang special bunker sa 27 feet below the surface. Ito po yung kanya pong bahay. Sa ilalim po niya ay meron pong dalawang palapag sa basement. 27 feet ang lalim. At ito po ay air condition. Nalaman po nila naka-on ang air condition sapagkat meron pong exhaust tunnel doon po sa gilid, sa taas ng garahe. At tuloy-tuloy po ang higop ng hangin mula po sa ilalim ng bahay patungo po sa labas. Alam po ninyo yung ihip ng hangin ng aircon ay mainit. So, meron pong gumagamit ng aircon doon po sa bunker. Ang ibig po sabihin ng bunker, para pong 40-foot container yan, sangayon po doon sa ating informante. Alam po ninyo, noong araw, naging Davao media man din ako. Naging announcer ako dyan, naging reporter tayo nung bagito pa tayo sa media. Diyan po tayo na-assign, kaya marami po tayong barkada dyan, marami tayong kilala. At nagre-report po sa akin. Bagamat hindi niya nakita si Kibuloy, alam niya yung tungkol sa bunker sapagkat merong bodyguard si Digongong Duterte na nagsabi rin sa kanya kung ano yung bunker na yan. Kukunti lang lamang daw ang nakarating dyan. Isa na dyan si Duterte. Ultimo si Baste, hindi niya pa narating yung ilalim na yan, mga kaibigan. At lalong hindi po narating ng mga pulis sapagkat meron po yung sarado at hindi na alam kung saan ang pinto. Yung pinto niya, sangayon po sa ating informante, pneumatic po yan. Ibig sabihin ang nagpapatakbo po niya ay para pong jack ng kotse. Meron po naghihilat, meron nagtutulak. At walang kandado kundi electronic po yan. Ngayon, hindi alam ng pulis kung paano nila papasukin yan. Bagamat meron po silang mga modernong kagamitan na nakatanim ngayon dyan po sa Kingdom of Jesus Christ. Yan pong kampo na yan ni Kibuloy. Nakikita po nila yung imagery. Yung pong napapanood din sa sine na nakikita ang aninong puti, gumagalaw, mga tao yan. Ang kadahilanan po kaya meron yan, para alam nila kung aso yan, pusa o tao. Nakikita po nila yung image. Pag korting tao, tao yan. Pag korting demonyo, si Duterte yan. Pero wala po sa loob si Duterte. Si Duterte ay somewhere in Davao del Norte. Ang dumating po kagabi sapagkat magdamag pong ang pangyayari dyan. Minomonitor ko po yung report sa akin ng ating pong informante na nandun nakaantabay. Abay, nagkainisan daw kagabi, nagkagulo. Yung pong supporters ni Kibuloy na humigit kumulang 300 mga tao ay naputulan po ng kuryente
naputulan ng tubig ang mga CR. May masamang balita po yan. Ngunit meron pong naghagis ng tear gas laban po sa kanila at sila po ay nagpilasan. Nung sila nagtatakbo, sapagkat nagbatuhan na ng silya at tear gas, dumating si Mayor Baste Duterte at siya po ay nagtaas ng kanyang kamay, sinabi magsihinto kayo, huminto ang pulis, mga pulis Davao po yan, pero augmented. Nadagdagan ng pulis ng Kidapawan, pulis ng Maguindanao, at pulis ng Mati, Davao Oriental. So, mga 2,000 pulis po yata yan. Alam po ninyo yung tear gas, siya po ay parang lata na ganito kataba, ganito kalaki. Mimitsa po yan. Pero mitsa hindi sinisindihan, hinihila po yung mitsa na yan para akala mo singsing at ibabato. Grenade po, parang granada po yan. Ba't ko alam? Sapagkat maraming beses po kaming tinatapunan ng mga pulis noong araw ng tear gas canisters nung kami po ay nagrarally malapit po dyan sa Malacanang laban kay diktador na Ferdinand Marcos Sr. Mga kaibigan, yan ay naranasan kagabi ng mga supporters ni Kibuloy at sila po nagpilasan, ngunit nung dumating si Mayor, huminto po lahat, pero si Mayor ay hindi po nakaligtas sa tilansik ng tear gas sapagkat umambon po, samantalang ang hangin sa paligid at sa loob ng compound ni Kibuloy ay punong-puno ng tear gas. At ultimo mga pulis, nagsilabas po ang kanilang maliliit at tuwalet mga panyo, binasa po nila sa kanilang mga mineral water na dala-dala at isinaklob sa kanilang mga muka sapagkat hindi po matiis na ikaw ay huminga sa tear gas smoke. Yung po report po sa atin at si Kibuloy, sangayon po sa atin pong report, ay nandun pa rin sa loob. Ngayon, nagsalita po si Vice President Sara Duterte at siya po ay mangiyak-ngiyak na nagsasabing nasaan ang katarungan, nasaan ang human rights, unfair ang police, unfair ang militar. Mga kaibigan, mukhang naririnig ko yung mga human rights advocates yun. Hindi ko inaasahan marinig ko yan kay Sara Demonieta Duterte. Abay, nasaan daw ang human rights? Nasaan ang unfair ng mga pulis? Nasaan ang katarungan? Eh kung tanungin po natin ngayon, nasaan ang katarungan nung minamasakan ninyo ang mga Muslim sa Marawi? Nasaan ang katarungan nung pinapapatay ninyo kila Bato de la Rosa ang mga batang mga nagtra-tricycle na mapabilang lamang na sila ay drug pusher, pinapatay, nilalagyan ng ilang sachet ang kanilang bangkay para sabihin sila ay drug pusher, bibigyan ng revolver na paltik. Eh ngayon nagtatanong si Sara Demonieta Duterte, nasaan ang katarungan? Maiyak-iyak pa. Nasaan ang karapatang pantao? Demonieta ka. Eh nasaan ang katarungan nung binobomba ng tatay, pinabobomba ng tatay mo sa military ang mga kaawa-awang Muslim, bata, matanda, babae, kahit na sino, lolo, lola, nandiyan po sa loob ng Marawi City, patay lahat sapagkat binobomba ang kanilang mga bubong, nawasak ang kanilang mga dingding, sumabog ang mga pera nila na galing po sa aparador na nakabaon sa dingding, pinagpupulot ang mga pulis, ang mga alahas, mga pera, mga dulyan, mga koleksyon ng baril, mga antiques. Nasaan ang katarungan noong araw? Ngayon, si Sara Demonieta, ano po ang ating ang pangalan, Sara Demonieta.
Pag dinimanda nila ako na bakit mo tinatawag akong demonyeta, tatanungin ko rin siya, hindi ba Duterte ka? Bakit demonyeta sinasabi ko? Bakit ikaw ang umaangal? Ganun pa man, mukhang nababaliktad na po ngayon ang mundo sapagkat ultimo si Baste, mayor ng Davao City, ay naliligo. Nakikita po siya doon sa video na pinadala sa akin, naliligo ng bote ng mineral water sapagkat napupuno po ng katas ng tear gas ang kanyang ulo at pag siya ay pinapawisan, naiiyak po siya. Hindi dahil sa kawalan ng katarungan, kundi napupuwing po siya sa tear gas. Ganun pa man, hindi pa rin po nahuhuli si Kibuloy as of 5 o'clock ngayong araw na ito. National Heroes Day. Sino kaya mga hero natin ngayon? National Heroes Day ngayon, August 26. At ang akin po sigurong naisisipin ay yung mga nagnanais talaga ng pagbabago, ngunit wala silang magawa. Yung po ba mga BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na hinarang na naman at tinampalasan na mga inchik, mga kaibigan. Wala tayong reaksyon. Akala ko ba, President Marcos, sinabi mo, I will not surrender even a square inch. Hindi nyo alam ano yung gagawin? 149 letters of protest na napapadala nyo sa China, hindi iniintindi. Ngayon, meron po ako idea, suggestion ko ito. Huwag na po kayong sumulat ng note verbal o letter of protest. Pauwi nyo na yung ambassador. Sabi mo, hindi ka namin kaibigan. Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong boss na ayaw namin ang kanyang ginagawa. Kung siya'y kaibigan, umasal kayo bilang kaibigan. At umpisa na po natin yung Maharlika Investment Fund na yan. Pagganahin na po natin yan at pauwi na natin ang mga OFW dyan po sa mainland China. Pauwi na lahat sapagkat magkaaway po ang ating bansa at ang bansa, ang Pilipinas at ang China. Kung sino nagsasabing kaaway, kaibigan ang China, pareho Padilla sinasabing huwag nating awayin, abay kaaway natin si Robin Padilla. Kung sino kumakampi sa China, kaaway po ng kawalan ng demokrasya, kaaway ng bansang Pilipinas yan. Ngayon, mga kaibigan, tayo po ay kakampi ng konti kay Duterte. Kay Duterte, mga kaibigan. Nais po natin bigyan si Digongong Duterte ng pagkakataon makapagpaliwanag doon sa mga akusasyon sa kanya na siya isang drug lord at siyang nag-order ng pagpatay ng 3 inchik sa loob po ng Bureau of Correction. Hindi po dahil sa nagsisimpatize tayo sa mga inchik, kundi dahil sa ang katarungan ay para po sa lahat. Meron po tayong batas at ang pagpatay ng tao ay labag po sa batas yan. Lalo tigit pag ikaw ay Pangulo. Pero bibigyan po natin ng pagkakataon si Duterte na pagtanggol niya kanyang sarili. Dapat sa imbitasyon ng Quad committees ng Congress, House of Representatives, kinakailangan bigyan ng pagkakataon si Duterte na paliwanag kung saan siya nang gagaling, anong kanyang katatayuan, hinggil dyan sa magnetic lifter, 26 billion peso shabu smuggling na naglipana at naging masyado pong laganap, talamak ng kanyang presidency. Kamay na bakal, mga kaibigan, fake ang kanyang kamay. Yung kanya po ay kamay na tanso at ang kanyang kamay ay laban lamang sa mga nakatricycle at nakatsinelas. Kung kailangan makita po natin ng pagsasalita at pagtatanggol ni Duterte sa kanyang sarili at kay Michael Yang, we're looking forward to that. Isama mo na, Ginoong Duterte, hindi ka pala Maginoo. Mr. Duterte, yung iyong kalbo na batugan
de la Rosa at ang iyong Alalay Atsoy na naging bilyonaryo na Bongo. Isama mo na yan dyan at kayo bibigyan ng pagkakataon ng sambayanang Pilipino makapagpaliwanag sa pagtampalasan ninyo at pagtampalasan ninyo sa Pilipinas at pagkampi sa China. Diyan po natin hindi mapapatawad itong sila mga Duterte na ito, diyan po sa kanilang pagtatraidor at pagkampi sa China. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabi, ito po ang aking mukha, ito po ang aking pangalan, nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Tagpasin ang liig ng mga traidor.